dumiskarte para manalo ka sa buhay. Yan ang lesson na natutunan ng magkalabang hayop sa Puerto Amazing number 5, Maniobra Masters. Taliwas sa paniniwala ng marami, hindi libo-libo ang paa ng Philippines kung hindi ilang daan lang. Pero noong 2021, natuklasan ng mga scientists ng isang species na may 1,306 legs. Ang dami. May ibang nilalang naman, walang paa. Sa puno nakatira ang ilang uri ng ahas, gaya ng golden lanceheads sa isang maliit na isla sa Brazil. Pumupulupot sila sa mga sanga at umakit ng puno sa tulong ng kaliskis sa tiyan nila. Good luck sa mga ibon sa taas. Makalipad man sila, paano naman ang kanilang mga itlog o sisil, di ba? Ang ahas namang ito kakaiba kung gumapang. Patagilid ang kilos ng sidewinder rattlesnake. Dalawang bahagi lang ng katawan nito ang tumatama sa lupa at a time. Bawas impact sa mainit na lupa kaya nakakagala ito sa matatarik na dunes o buhaghag na buhanginan na imposibleng magawa ng ibang ahas. May ahas namang sa tubig nakatira. Ang anaconda, ang world's largest snake. Umaabot ito sa habang 8 metro at mas madalas na nakatambay sa tubig. Nakatatagal ito sa ilalim ng tubig habang naghahanap ng pagkain. Dila ang gamit itong pangamoy at ito rin ang tumutulong sa pag-navigate ng anaconda underwater. Dahil nakakagutang mas mabilis at mas madali itong nakakagalaw sa tubig kumpara sa lupa. May nararamdaman siyang gumalaw. Mukhang pagkain. Ang menu niya for today, sariwang catfish o hito. Kung gusto mong matakasan ng predator, dapat marunong kang dumiskarte. Nag-sunbathing ang butiking ito. Nang mapansin niya ang kalaban sa bandang taas, oras na para tumakas. Bagay na bagay sa kanyang pangalan niya, Jesus Lizard, dahil nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Lumilikha ng bula, malalapat itong paa, kaya pagtungtong nito sa tubig, hindi siya lumulubog. Sakali naman lumubog ang paa, inuunat na ito at ginagawang paddle. Nakakalakad ito sa tubig hanggang sa 5 metro. Pag nagsimula siyang lumubog, edi lumangoy na lang. Ang walang katapusang damuhan ng North America ay tahanan ng ilang mabibilis na nilalang. Ang pronghorns ay kamag-anak ng antelopes at may bilis na 80 kilometers per hour. Walang nakakalam kung bakit ganun sila kabilis. Mas mabagal ang predators na humahabol sa kanila gaya ng wolves at coyotes. Alam niyo bang may American cheetah noong unang panahon sa North America? Wala na sila ngayon. Posibleng kasimbili sila ng kanilang kamag-anak sa Africa. Kaya siguro nag-evolve ang mga pronghorns ay para takasan ng ancient cheetah. Matagal nang extinct ang American cheetah. Pero ang pronghorns nandyan pa rin at nakikipagkarera. Ang African cheetah ang fastest land mammal sa buong mundo. Buong katawan nito ang gamit. Yun nga lang, hindi nito kayang isustain ang kanyang speed. Kung diretsong takbuhan, siguradong patay ang impala. Pero nag-iba ng direksyon ng impala, nahihirapan tuloy ang cheetah. Nagmaniobra ang cheetah gamit ang matutulis nitong kuko. Pero maliksi talaga ang antelope. Alam nito kung paano mapaguri ng dambuhalang pusa. Ilang saglit pa, naubusan na ng lakas ang cheetah. Game over. Nakatakas ang antelope. Ang cheetah, mga hayop na may 10 paa, magpangdambuhalang pusa sa African savanna ang leopard. Mas mabagal ito sa cheetah pero mas malakas naman at may skill na hindi kayang gawin ng cheetah. Mahusay silang umakit ng puno. Mula sa taas, kitang-kita nila ang pwede nilang hantingin. Ligtas din sila rito laban sa mortal nilang kaaway, ang mga leon. Hindi nila kasing husay sa akyatan. Sinubukan umakit ng leon pero mukhang nagsisi siya sa kanyang ginawa. Mas madali kasi umakit kaysa bumaba. Ang hirap kaya nun. Sige nga, tingnan natin kung kaya niya. Ouch, ang sakit po na. Pinag-aaralan kasi dapat ang tamang pag-akyat. Alam na alam yan ng mga ibex. Sanay na sanay kasi sila umakit sa matatarik na batuhan. Salamat sa matutulis nilang kuko, hindi sila nahuhulog kahit maliit na pirasong bato ang tinutungtungan. Hindi madali ang journey nila papunta sa taasan. Kahit mountaineer na sila ng isilang, kailangan pa rin nila ng matinding training.
Dahil sa flexible na paa at mahusay na balanse, malakas ang loob nilang tawirin ang delikadong bangin. Sa Alps nakatira ang mga ibex sa pagitan ng mga puno at nagyayalong kabundukan. Nakaakyat sila hanggang sa taas ng 3,500 meters. Halos lahat nararating nila. Ang mga lalaking ibex ang hari ng kabundukan at ito ang kanilang teritoryo. Mula Alps sa norte, punta naman tayo sa karagatan malapit sa equator, ang Noronha. Ang Noronha skink ay nakatira sa Fernando de Noronha Archipelago sa Brazil. Madalas, insekto ang kinakain ng skinks, pero ang mga budiking ito kakaiba ang taste. Mas gusto nila ang bulaklak. Pwede nilang kainin ang mga anay na ito, pero mas gusto pa nilang dilaan ang dagdag ng puno. Sagana sa nectar ang mga bulaklak sa tuktok, at itong sadya rito ng skink. Habang umiinom, sumasabit sa kanyang kaliskis ang mga pollen. Ang mga skink ay isa sa pollinators ng mga puno rito. Lipat naman tayo sa Christmas Island sa Southeast Asia. Tirahan ito ng largest crabs in the world. Sino ba namang hindi matatakot sa mahabang paa at matatanim nitong sipit? Pero prutas lang talaga ang gusto nila. Walang kabusugan ang mga limangong ito at paggutom, mabilis uminit ang kanilang ulo. Ang candy, sila nagre-wrestling. Meron namang madidiskarte na limango. Sila mismo ang umakit ng puno para mag-harvest ng bunga. Coconut crabs ay kilala rin sa tawag na rubber crabs o palm thieves. Obvious naman kung bakit, hindi ba? Mahuhusay silang umakit ng puno gamit ang matutulis nilang paa bilang panghawak. Sa wakas, abot kamay na ang butas. Kaya na! Pero tulad ng mga leon, mas mahusay sa akyatan ang coconut crabs kaysa babaan.